Anak, sigurado ka na ba talaga dyan kay Eric? Ayaw mo ba talagang makinig sa akin? Ilang beses na kitang sinubukang balaan pero maging sa sarili mong nanay, hindi ka nakikinig. Wika ng babaeng si Gina habang kausap ang kanyang anak sa telepono na si Rachel. Kinabukasan kasi ay gaganapin na ang kasal ni Rachel at ang matagal niya ng karelasyon na si Eric. Ma, ano ka ba? Bukas na yung kasal namin, bakit ganyan ka pa rin magsalita? May tiwala naman ako kay Eric, ma. 10 taon na kaming magkasama, sigurado namang kilalang kilala ko na siya. Ma, ayaw kong magalit sa'yo kasi kasal na namin bukas. Ayaw kong nagdadamdam ako sa'yo habang pinapakasalan ko yung lalaking pinakamamahal ko. Sagot naman ni Rachel na halatang pinipigilan ng galit sa kanyang nanay na kausap niya sa kabilang linya. Kinabukasan sa kasal ni Rachel at Eric, masama man ang loob ni Gina pero nagawa pa rin niyang pumunta sa kasal. Hindi niya pwedeng palampasin ang pinakaimportanteng araw para sa kanyang anak. Marami namang dahilan si Gina kung bakit ayaw niyang pakasalan ng anak niyang si Rachel ang lalaking si Eric. Unang-una ay wala kasi itong trabaho at ang kasal nilang dalawa ng kanyang anak ay si Rachel lang halos ang lahat ng gumastos. Napakabongga ng naging venue ng kasal nila Rachel dahil isang magaling na negosyante ang kanyang anak. Kaya naman marami itong naipon para sa pinapangarap niyang kasal. Ngunit bago pa matapos ang seremonya ng kasal, ay napansin ni Gina na pumasok ang groom na si Eric kasama ang isa sa mga bridesmaid na si Lalene na kaibigan naman ni Rachel. Sabay silang pumasok sa loob ng CR at nang subukan niyang sundan ang dalawa at tignan kung ano ang ginagawa ng mga ito, ay sobra siyang nanlumo sa kanyang nasaksihan. Kaya naman agad niya itong vinidyohan para malaman ng buong mundo kung ano nga bang klase ng lalaki si Eric. Hayop ka, Eric! Hindi ako makapaniwalang gagawin mo to! Wika ni Gina habang nanginginig pa ang kanyang mga kamay na vinidyohan ang ginagawa ng groom na si Eric at ng kasama niyang bridesmaid. Ilang mga taon na ang nakararaan ay maayos naman ang pakikitungo ni Gina sa nobyo ng kanyang anak na si Eric. Noong una kasi ay nakilala niya ito bilang maayos na binata. Hindi naman ito bulakbol o sawail sa kanyang mga magulang. Nagkakilala si Rachel at Eric sa high school. Kaya naman nasaksihan ni Gina ang buong panahon na magkarelasyon ng kanyang anak at si Eric. Bilang lalaki ay marami ng pinapakitang red flag sa Eric sa mag-inang si Gina at Rachel. Ilang beses na kasing nakita ni Gina na umiiyak ang kanyang anak noong high school pa lamang ito. Anak, bakit late ka na namang umuwi? Diba ang sabi ko naman sa inyo ni Eric na hindi kayo pwedeng magpagabi ng ganitong oras? 9:00 na kanina pang tapos yung klase nyo. Nag-aalala lang sa lubong ni Gina sa pintuan nang nakita niyang nakauwi na ang kanyang anak na si Rachel. Pero agad siyang niyakap ni Rachel. Napansin ni Gina na humihikbi ang kanyang anak. Oh, bakit? Anong problema? May masakit ba sa'yo? Pag-aalalang tanong pa ni Gina. Wala po, ma. Nahuli ko po kasi si Eric na niloloko ako. May kinakausap po siyang ibang babae sa school. Umiiyak na wika ni Rachel sa kanyang nanay. Ano ka ba, anak? Kinakausap lang yun. Paano mo naman nasabing niloloko ka niya? Tinanggal ni Rachel ang pagkakayakap niya sa kanyang nanay. Kasi ma, nakita ko sila na nagtatawanan tapos parang ang landi-landi ng titig ni Eric sa kanya. Malungkot na saad ni Rachel. Hinawakan naman ni Gina ang ulo ng kanyang anak. Alam mo, nak, hindi mo talaga maiiwasan na may mga nakakasalumuhang tao yung boyfriend mo. Normal lang yun. Hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganong bagay lalo na at palakaibigan yan sa Eric. Siguro ang mas maganda, kausapin mo na lang siya. Sabihin mo sa kanya yung mga bagay na ayaw mong ginagawa niya. Paliwanag mo na nasasaktan ka pag ginagawa niya yun. Sigurado namang maiintindihan ka ni Eric. Pagtatanggol ni Gina sa binatang si Eric. Bakit ka naman ganyan magsalita, ma? Bakit parang si Eric pa yung anak mo? Patampo naman na wika ni Rachel sa kanyang nanay. Hindi naman sa ganoon pero naiintindihan ko lang kasi siya. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, kumprontahin mo siya. Ipaliwanag mo yung mga bagay-bagay na nasasaktan ka. Sige na, kumain na muna tayo, kanina pa kita hinihintay.
Pag-aaya ni Gina sa kanyang anak sa hapagkainan habang hinahanda ang mga plato sa lamesa. Ngunit tila ba nagkamali si Gina sa pagbasa kay Eric dahil ilang beses nang nasundan ang pag-iyak ni Rachel sa kanyang nanay. Iba't ibang mga sinusumbong nito na umabot na nga sa punto na hindi na magawang mapagtanggol pa ni Gina ang lalaking si Eric. Hindi niya naman mapayuhan ang kanyang anak na maghiwalay na sila dahil nire-respeto niya naman ang desisyon ni Rachel kung ano man ang gusto nitong gawin. Lalo pang nag-iba ang pagtingin ni Gina sa lalaking si Eric noong sumapit na sila sa ika-5 taon ng relasyon nila ng anak niyang si Rachel. Noong mga panahon kasi na ito ay nakulong si Eric dahil sa pang-i-scam ng mga tao. Malaki ang piyansa na kailangan niyang bayaran para makauwi. Pero dahil mahirap lamang ang pamilya niya, ay nagkusa na si Gina na siya na ang magbabayad ng piyansa ni Eric para tuluyan na itong makalaya. Bukod kasi doon ay kinukulit siya ng kanyang anak na si Rachel na bayaran niya ang piyansa. Hindi niya matiis na nasa kulungan si Eric kahit alam niyang mali ang ginawa nito. Alam mo nak, matanda ka na. Alam mo naman na mali na yung mga pinagagawa ni Eric sa'yo. Ilang beses ka na ba niya niloko? At ngayon, nakulong pa siya dahil sa pang-i-scam ng ibang mga tao. Kailan ka ba totoong matatauhan na, Rachel? Hindi naman kita pinalaking ganyan. Alam ko na hindi ka lumaki na nandyan yung tatay mo. Maaga siyang kinuha sa atin pero hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Bakit nagkakaganyan ka sa lalaking yan? Wika ni Gina habang kinokompronta ang kanyang anak. Hindi naman makaimik si Rachel. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang kasintahan pero alam niyang totoo at tama ang sinasabi ng kanyang nanay sa kanya. Pero ma, pagbigyan mo lang siya ng panibagong pagkakataon. Naniniwala ako na magbabago rin si Eric kapag nag-mature na siya. Pagtatanggol ni Rachel. Anong nagbago anak? Tignan mo nga, nakagraduate ka na ng college lahat-lahat. Ayan si Eric, wala man lang planong mag-aral pa. Anong pupulutin niyo yan? San kayo kakain? Huwag mong sabihin ikaw ay magtatrabaho para sa inyo. Huwag naman ganong Rachel. Huwag mo naman ibaba ng ganyan yung sarili mo. Ma, sumasideline naman si Eric at sinisigurado niya naman na makakahanap siya ng trabaho kapag natatanggal o natatapos na yung ibang mga proyektong ginagawa niya. Bigyan mo lang siya ng tamang panahon ma. Alam kong tamang lalaki si Eric para sa akin. Patuloy na pagtatanggol ni Rachel sa kanyang nobyo. Hindi naman na nakaimik pa si Gina dahil alam niyang desisyon nito ng kanyang anak at kahit na anong sabihin niya ay wala siyang magagawa. Sa paglipas ng mga taon ay doon napatunayan ni Rachel na tama nga ang hinuha ng kanyang nanay na si Gina tungkol sa kanyang nobyo na si Eric. Habang nagsusumikap kasi si Rachel na paluguin ang kanyang negosyo, ay nalulung naman si Eric sa pagsusugal at pag-iinom. Sobrang daming bisyo ni Eric, pero pilit na nagbubulag-bulagan si Rachel sa mga ito. Mahal na mahal niya si Eric at handa niya itong tanggapin kahit na anumang gawin ito sa buhay. Nang tuluyan na ngang lumago ang negosyo ni Rachel, ay nagpaalam na siya sa kanyang nanay na si Gina na bubukod na ito ng apartment. Gusto niya nang magkaroon ng independent na buhay. Sa pagbukod ng apartment ni Rachel, kahit hindi pa sila kasal ni Eric, ay inaya niya na itong magsama sila sa iisang bubong. Para kasi kay Rachel ay mas mababantayan niya si Eric at mas mapapalayo ito sa bisyo kung sakaling lagi na silang magkasama. Hindi naman tumanggi si Eric dahil malaking tulong na ito para sa kanya na wala na siyang poproblemahin kung saan siya titira, kung ano ang kakainin niya, at sa perang pwede niyang makuha mula sa kanyang kasintahan na si Rachel. Marami na siyang paraan para makapagsugal at matuloy ang kanyang mga bisyo. Rachel, kung gusto mo akong patirahin sa apartment mo, paano ako makakapagtrabaho niyan? Alam mo naman na malapit dito yung pinagtatrabuhan ko sa tinitirhan ko ngayon. Ikaw bang magbibigay sa akin ng pera? Pagmamanipula ni Eric sa kanyang kasintahan. Agad namang sumagot si Rachel. Oo naman, kung gusto mo. Ako nung lahat ng bibili ng mga pangangailangan mo. Basta mabantayan lang kita dito sa apartment. Ako nang bahala sa pera natin. Sagot naman ni Rachel. Pasimpleng ngumiti si Eric. Wait lang pag-iisipan ko. Wika nito kay Rachel at binaba na ang kanyang tawag.
Pero sa katunayan niyan ay hindi naman pinag-isipan ni Eric ang suwestyon ni Rachel. Kinabukasan kasi agad ay nag-impake na siya at hinanda na ang mga gamit na ililipat niya sa bagong biling apartment ng kanyang kasintahan na babae. Lahat ng mga bagay na ito ay itinago ni Rachel sa kanyang ina na si Gina dahil alam niyang magagalit ito kapag nalaman niya ang ginawa niya at desisyon tungkol sa pagtira kasama ang kanyang nobyo. Sa mga unang linggo nilang magkasama ay hindi agad naging maganda ang pakikitungo ni Eric sa kanyang kasintahan. Imbes kasi sa matawa ito dahil si Rachel ang gumagastos ng lahat para sa kanila ay lalo lamang itong naiirita sa babae dahil sa pagbubunga nga ni Rachel tungkol sa kanyang mga bisyo. Eric, kaya nga kita pinatira dito kasi gusto ko nang matigil yung bisyo mo. Ano nang sasabihin ni mama kapag nalaman niya na dito ka nakatira tapos dito ka rin nagbibisyo? Pinapapunta mo pa yung mga barkada mo dito para magsugal kayo. Hindi kasi magandang tignan eh. Wika ng babaeng si Rachel sa kanyang nobyo. Tinitigan siya ng masama ni Eric. Bakit nakakalimutan mo yung posisyon mo sa relasyon natin? Babae ka lang. Ako ang masusunod dito. Ano, pinapamukha mo sa akin na may pera ka? Kaya dapat sunod-sunuran na ako sa'yo? Hindi dapat lumayas na lang pala ako dito. Kung pinatira mo lang ako dito para maging sunod-sunuran mo. Mayabang na wika ni Eric. Hindi naman yun yung gusto kong sabihin, Eric. Alam mo yan. Eh di anong gusto mong sabihin? Pasigaw na sagot ni Eric. Sinubukan pang magpaliwanag ni Rachel pero nakita niyang nag-iimpake na si Eric kaya naman siya na ang humingi ng tawad. Sorry, hindi ko naman ginusto na makaramdam ako ng ganito. Gusto ko lang mapatigil ka na sa mga bisyo mo. Huwag ka nang mag-impake. Makakapag-adjust din naman ako eh. Naiiyak na wika ni Rachel habang sinusubukang pigilan ng kanyang kasintahan na kunin at balutin ng mga damit nito. Napangisi na naman si Eric. Alam niya kasi na hindi siya matitiis ni Rachel at ganito lang ang gagawin niya sa tuwing nag-aaway sila. Tatakutin niya si Rachel at wala na itong magagawa tungkol sa desisyon niya. Ang isa pa sa pinakamatalik na kaibigan ng magkasintahang ito ay si Laling. Simula nang lumipat sa apartment si Rachel at Eric ay lagi nang nasa apartment si Laling. Kasama na kasi nila ito simula pa noong high school. Kaya naman malaki ang tiwala ni Rachel sa kaibigan niyang si Laling. Sige na Eric, huwag ka nang umalis. Pupunta si Laling mamaya, di ba? Baka ano pang isipin nun kapag nakita niyang wala ka dito at mga gamit mo. Pagpapatuloy na pagmamakaawa ni Rachel sa lalaking si Eric. Nagkunwari naman si Eric na masama ang loob at dumiretso sa loob ng kanilang kwarto. Kinahapunan ay nagpaalam na si Rachel na aalis papunta sa kanyang trabaho. Habang palabas siya ay nakasalubong niya si Lane na papunta naman sa kanilang apartment. Oh Lane, nandito ka na pala. Wika ni Rachel. Ay oo, kararating ko lang. Napakahaba kasi ng traffic eh. O na kamusta, movie marathon ba tayo? Excited na sagot naman ni Lane sa kanya. Pasensya ka na Lane kasi may trabaho ako ngayon. Importante yung business meeting namin. Pero nandun naman sa loob si Eric. Kayo na lang munang dalawa. Sagot ni Rachel na halatang kampante na walang gagawing masama ang kanyang kasintahan at kaibigan nilang si Lane. Ah, ganun ba? Sige. Papasok na muna ako. Baka hintayin na lang kita pag uwi mo, ha? Pagpapaalam ni Lane sa kanya at tumango naman si Rachel. Dumiretso na si Rachel sa baba ng apartment at nagmaneho papunta sa kanyang trabaho. Iniiwasan namang isipan ng masama ni Rachel ang kanyang kaibigan at kasintahan. Kaya naman lagi lang siyang pumapayag na maiwan na nagsosolo si Eric at ang kanyang kaibigan na si Lane. Ngunit hindi naman ganito ang pagtingin ng nanay niyang si Gina sa dalawa. Wala kasi itong tiwala kay Lane at lalong-lalo na kay Eric. Lalo na noong isang araw na bumisita sila para mag-dinner sa bahay ni Gina. Magkasama ang tatlo na sila Lane, Eric at anak niyang si Rachel na pumunta sa bahay ni Gina para ipagdiwang ang ika-50 nitong kaarawan. Pagpasok pa lamang sa pinto ay binati na ni Gina ang tatlo. Hindi pinaparamdam ni Gina na ayaw niya kay Eric dahil ayaw niya nang masaktan pa niya ang kanyang anak. Kaya naman naging maganda ang pakikitungo niya sa binata at sa kaibigan nilang si Lane. Pero noong una pa lamang ay napapansin na niya
ang malagkit na tinginan ng dalawa na para bang sila ang magkarelasyon, hindi si Rachel at si Eric. Pero hindi na lamang ito pinansin ni Gina. Ayaw niya nang makipagtalo pa ulit sa kanyang anak na si Rachel. Dahil alam naman ni Gina nakakampihan na naman ni Rachel ang kanyang nobyo na si Eric. Nagpatuloy na sila sa kanilang dinner. Kinantahan ng tatlo ng happy birthday ang babaeng si Gina. Kahit papaano ay nakaramdam naman si Gina ng kasiyahan. Simula kasi noong mawala ang kanyang asawa, bata pa si Rachel, ay hindi nalimutan ni Rachel na i-celebrate ang kanyang kaarawan na kasama siya. Ramdam na ramdam ni Gina ang pagmamahal ng kanyang anak sa kanya. Kaya naman gusto nitong mapabuti si Rachel sa lahat ng aspeto ng buhay. Habang kumakain sa hapag, ay patuloy pa rin naman ang malagkit na tinginan ni Eric at ng babaeng si Laling. Ang ipinagtataka ni Gina ay kung bakit hindi ito pinapansin ni Rachel, na para bang normal na bagay lang ito sa kanya. Ilang beses namang sinubukan ni Gina na hindi pansinin ng dalawa, hanggang sa nakalmot ng alaga niyang aso ang kanyang paa habang kumakain sila, na nagdulot para mapayuko si Gina upang sawayin ang kanyang aso. Pero nang mabaling ang atensyon niya sa ilalim ng mesa, ay nahuli niya si Eric at Laling na nagkikiskisa ng mga paa sa ilalim ng lamesa. Agad naman itong tinanggal ng dalawa nang makita nila na napansin ito ni Gina. Pagkaangat ng ulo ni Gina sa hapagkainan ay tinitigan niya ng masama ang dalawa. "Rachel, anak, pwede ba tayong mag-usap sa kusina?" Wika ni Gina sa kanyang anak. Balak na niyang isumbong kay Rachel kung ano ang kanyang nakita. "Bakit ma? Anong pag-uusapan natin dito?" Pagtatakang wika ni Rachel sa kanyang ina. Seryoso naman si Gina na nakatitig sa kanyang anak. "Rachel, alam kong iniisip mo na galit lang ako kay Eric dahil sa dami niya ng kasalanan sa'yo. Pero masama talaga yung pakiramdam ko sa lalaking yan. Bakit ba nagtitiis ka pa rin dyan? Ano bang nakita mo dyan kay Eric?" Pagsisimula ni Gina. Napayuko naman si Rachel at tumingin sa malayo. "Ito na naman ba tayo, ma? Pagtatalunan na naman ba natin to? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, ma? Magbabago rin si Eric." "Anak, ilang beses mo nang sinabing magbabago si Eric pero wala namang nangyayari. Tumatanda na kayo. Kailangan nyo nang ayusin yung mga desisyon niya sa buhay." Pag-aalala pang wika ni Gina. Ngunit halata sa mukha ni Rachel na ayaw niya nang pakinggan kung ano man ang sasabihin ng kanyang nanay. "Ma, ilang beses naman na nating napatunayan. Walang pinapatunguhan yung ganitong usapan natin. At wala ka na ring magagawa bukod kasi sa matanda na ako na pag-uusapan na namin ni Eric ang magpakasal. Inaya niya ako magpakasal nakaraang linggo lang. Kaya kahit anong sabihin mo, ma, wala nang makakapigil sa pag-iisang dibdib namin." Revelasyon ni Rachel na talaga namang ikinagulat ng kanyang ina. "Ano? Magpapakasal? Wala pang matinong trabaho yung boyfriend mo tas magpapakasal na kayo? Kaya nga kita pinapunta dito para pag-usapan yung nahuli kong ginagawa ni Eric. Nagkikiskisan yung mga paa nila sa ilalim ng lamesa. Ano, magbubulag-bulagan ka na naman ba? Sasabihan mo na naman ba akong sinungaling?" Galit na wika ni Gina sa kanyang anak. "Ma, bakit ganyan ka? Gagawin mo talaga ang lahat para magkahiwalay kami, no? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, ma? Hindi ko hihiwalayan si Eric. Magpapakasal na kami." Pagmamatigas ni Rachel. "Anak, anong sinasabi mo na gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo? Baka nakakalimutan mo, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Simula mawala yung tatay mo, sa'yo na umikot yung mundo ko. Bakit ko pipiliin yung mga bagay na alam kong magpapasama sa'yo? Hanggang kaya kong pigilan ka sa mga maling desisyon mo sa buhay. Gagawin ko, Rachel. Ganun kita kamahal. Kahit magalit ka pa sa akin at magtanim ng sama ng loob, wala akong pakialam. Mapunta ka lang sa mabuti." Puno ng emosyon na pagpapaliwanag ni Gina. Pero nagalit lamang si Rachel at tuluyan ng umalis. "Pasensya na kayo, pasensya ka na, Laling, pero kailangan na nating umalis. Inaatake yata si mama ng high blood niya, kailangan niya nang magpahinga." Pagpapalusot ni Rachel habang kinakausap si Eric at Laling. "Ay, ganun ba? Nasaan si tita? Okay lang ba siya?" Tanong ni Laling. "Oo, okay lang siya kaso nagpahatid na siya sa kama. Magpapahinga na daw muna siya." "Ah, sige. Mauna na muna tayo. Mahirap na, baka lumala pa yung nararamdaman ni tita."
Wika ni Lane at biglang napatitig kay Eric. Oo sige tara, ako na munang magmamaneho. Akin na muna yung susi Rachel. Pagod ka rin yata sa trabaho mo. Hatid na muna natin sila Lane sa kanila tapos diretso na tayo sa apartment. Nang makarating na sa apartment ang dalawa, ay dito na sinimulang komprontahin ni Rachel ang kanyang kasintahan. Anong sinasabi ni Mama kanina, Eric? Nagkikiskisan daw yung mga paa niyo nila Lane sa ilalim ng lamesa. Agarang bungad ni Rachel. Umirap naman ang mata ni Eric. Eto na naman tayo, sa nanay mo na naman. Ano bang nagawa ko? Ba't galit na galit yan sa aking nanay mo? Nagsisinungaling pa siya para siraan ako. Pabalang naman na sagot ni Eric. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa sinasabi ng nanay mo. Bakit naman namin gagawin nila Lane yun? Ang tagal-tagal na nating magkakaibigan. Kilala mo sila Lane, napakabait na tao nun. Huwag mo nga yung isipan ng masama. Dagdag pa nito. Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung bakit nasabi yun ni Mama. Wala naman akong sinabing kinakampihan ko siya. Mababa ang boses na sagot naman ni Rachel. Baka nagkamali lang yung mama mo nang nakita niya. Di ba ilang beses naman na nagkamali ang nanay mo sa akin? Baka nakakalimutan mo rin malabo yung mata ng mama mo. Kaya hindi talaga natin pwedeng pagkatiwalaan kung ano man yung mga nakikita niyan. Patuloy na pagsisinungaling ni Eric. Ipinagkibit balikat na lamang ito ni Rachel at pumasok na siya sa banyo para maligo. Sa nagdaan pang mga araw ay si Rachel lamang ang nagpaplano ng lahat sa kasal nila ni Eric. Eric, pwede mo ba akong samahan mamaya? Kikitain ko kasi yung mag-aasikaso ng kasal natin. Mas maganda kung kasama ka para malaman ko rin yung mga gusto mong makita sa venue. Pagpapaalam ni Rachel kay Eric. Rachel, unang-una sa lahat, ikaw ang nagplano ng kasal na yan. Pumayag lang naman ako kasi sabi mo ikaw na ang bahala sa lahat. Babae ka naman, kayang-kaya mo na yung mag-isip ng mga design na gusto mo. Sa akin, mapakasalan ka lang, okay na ako. Sagot naman ni Eric. Malungkot na lumabas si Rachel. Samantala, naiwan naman si Eric sa loob na umiinom ng alak. Habang nasa trabaho si Rachel ay tinawagan niya na naman si Eric. Eric, tapos na yung meeting namin ng kinita ko kanina. Mamayang hapon sana papasama ako sa'yo. Mamimili ako ng gown na susuotin ko. Baka naman sa pagkakataong to pwede mo na akong samahan. Tila ba nagmamakaawa na si Rachel na samahan siya ni Eric. Ngunit nakaisip na naman ng panibagong palusot si Eric. Wrong timing ka talaga Rachel. Nandito ngayon sa apartment natin sila Lane. Di ba usapan natin na pupunta siya dito? Ang akala ko nga, kayong dalawa yung magpaplano ng kasal natin. Nakakahiya tuloy sa tao, ako lang yung nandito. Sagot naman ni Eric. Ay oo nga pala, nandyan pala sila Lane. Dapat pala hinintay ko na lang siyang makapunta kanina eh. Kunat noon na wika ni Rachel sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, okay naman dito sila Lane. Pero yun nga lang, hindi kita masasamahan dyan. Asikasuhin ko lang muna to sila Lane dito. Oo sige, okay lang. Ako na lang munang maghahanap ng sarili kong dress. Nalimutan ko rin na pangit pala sa pamahiin kapag makikita mo yung gown na susuotin ko. At saka oo nga pala, naputo lang pagsasalita ni Rachel nang biglang binaba ni Eric ang telepono. Binabaan niya ba ako? Tanong ni Rachel sa kanyang isipan. Habang sa apartment naman ay nagrereklamo si Eric kay Lane. Napakadaldal talaga ng babaeng yun. Di makapagpahinga yung utak ko kapag nagsasalita yun eh. Sambit ni Eric habang nakayakap sa kanya si Lane. Naku, magtiis-tiis ka lang. Ang laki ng pera na nakukuha mo dyan sa girlfriend mo. Kahit ako, kayang-kaya ko marinig yung kwento niya ni Rachel buong araw eh. Basta, bibigyan niya lang din ako ng kasing laki ng pera na binibigay niya sa'yo. Natatawang sambit ni Lane. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Eric. Ganito ang ginagawa ng dalawa sa tuwing wala si Rachel sa apartment. Ang hindi alam ni Rachel ay niloloko na pala siya ng kanyang fiancé sa sarili niya pang apartment. Pagsapit ng gabi ay nakauwi na si Rachel mula sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Oh, nasaan sila Lane? Kala ko nandito siya. Pagtatakang tanong ni Rachel kay Eric nang makita niya na mag-isa na lamang na nakaupo si Eric sa sofa. Kanina pa siya nakauwi. Hindi ka na niya nahintay. Ang akala kasi namin anong oras ka pa makakarating kaya pinauna ko na. Ganun ba? Wika ni Rachel habang umuupo sa tabi ni Eric. Eric, may gusto lang sana akong pag-usapan natin.
Pagsisimula ni Rachel. Ano na naman ba yan, Rachel? Irritableng wika ni Eric. Yung tungkol sa kasal natin, Eric. Sagot naman ni Rachel. Oh, anong meron dun? Alam mo kasi, Eric, di ba, napakalaki niyang magagastos sa kasal na to. Natatakot ako na baka maubos yung savings ko. Mula sa pagbili ng mga singsing hanggang sa gown ko, maging sa venue. Baka meron kang natabi dyan. Para kahit papaano ay makatulong ka sa gagastusin natin sa kasal. May hinahong wika ni Rachel sa kanyang asawa. Nagbabaka sakali siya na sana ay matulungan siya ng kanyang nobyo sa mga gastusin sa kasal. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ni Eric. Bigla kasi itong nagalit sa kanya. Niloloko mo ba ako, Rachel? Nakikita mo naman na wala akong trabaho, di ba? At saka bakit parang nalulugi ka? Kasal mo naman to. Ang lakas-lakas ng negosyo mo kaya huwag kang mag-alala. Kung ano man magagastos mo sa sarili mong kasal, sigurado naman akong mababawi mo rin yan, huwag kang manghinayang. Irritableng wika ni Eric. Tumahimik na lamang si Rachel. Oo nga pala, kanina. Nagpasama ko sa empleyado ko na bumili ng gown. Tinulungan niya akong mamili. Kilala mo naman na yun si Joseph, yung kaibigan ko rin. Pagkikwento ni Rachel. Noong una ay walang pakialam si Eric pero nang makarinig siya ng pangalan ng lalaki, ay nilakayan niya ng mata si Rachel. Joseph, niloloko. Mahinang sagot ni Rachel, pero wala na doon si Eric. Dumiretso na ito sa kwarto at tuluyan ng natulog. Naiwan naman si Rachel na nakaupo sa sofa, habang umiiyak. Ano ba tong pinasok ko? Bakit di ko man lang maiwan tong lalaki na to? Tinatrato niya akong parang basura. Wika ni Rachel sa kanyang sarili habang pinag-iisipang mabuti ang kanyang sitwasyon. Lumipas ang maraming mga linggo, inaasahan ni Rachel na sa papalapit na kanilang kasal ay may pagkakataon pa na magbago si Eric. Ngunit labi siyang nagkakamali. Habang lumalapit kasi ang araw ng kanilang kasal ay lalo lamang lumalala ang ugali ng kanyang asawa. Hanggang sa isang umaga, nag-uusap sila habang kumakain sa pagkainan ay nagbigay suhestyon si Eric. Huwag mo na kayang papuntahin yung nanay mo sa kasal natin. Alam naman nating dalawa na ayaw sa akin ng nanay mo eh. Ilang beses na akong siniraan nun sa'yo. Nakakasama naman ng loob kung makikita ko pa siya habang nakatayo ako sa altar. Seryosong saad ni Eric na ikinagulat naman ni Rachel. Hindi pwedeng hindi natin siya papuntahin. Siya na lang natitirang magulang ko, Eric, alam mo yan. Maaga akong nawalan ng tatay. Tapos gusto mo na sa pinaka-espesyal na araw ng buhay ko wala siya? Hindi ako makakapayag. Pagmamatigas ni Rachel. Hindi na sumagot si Eric at sa halip ay binagsak niya ang plato niya sa lamesa at umalis sa hapagkainan. Naiwan na namang umiiyak si Rachel. Bago ang araw ng kanilang tinakdang kasal, ay nagpaalam si Rachel kay Eric na pupunta sa bahay nila Laling para doon maghanda at magbihis para sa kasal nila kinabukasan. Bale, dadalhin ko na lang muna yung gown doon kila Laling tapos doon na ako magbibihis. Ang sabi niya sa akin, tutulungan niya na daw akong mag-ayos kasi siya din yung bridesmaid ko. Kaya sabay na kami pupunta sa simbahan. Wika ni Rachel. Wala namang pakialam si Eric. O sige na, ikaw na munang bahala, magkita na lang tayo sa simbahan. Walang pake na sagot nito. Pagsapit ng araw ng kasal, ay dumating si Rachel nang nakasuot ng isang maganda, mabulaklak at talaga namang elegante na puting gown. Samantala ay naiinip naman na naghihintay si Eric na nakasuot din ng magandang tuxedo na binili ni Rachel para sa kanya. Habang nasa loob ng fitting room si Rachel, ay doon na rin dumating ang nanay niyang si Gina. Masama man ang loob ni Gina na papakasalan talaga ni Rachel ang lalaking ito, pero malakas ang pananalig niya sa Diyos na gagawa ito ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Alam niya na hindi papabayaan ng Diyos ang kanyang anak na mapunta sa lalaking katulad ni Eric. Hindi niya naman pinahalata sa mga bisita na masama ang loob niya sa mangyayaring kasal. Lagi niyang pinapakita ang mga ngiti sa lahat ng mga bisita na nakakasalamuhan niya. O Rachel, handa ka na ba? Wika ni Gina habang hinihilot ang balikat ng kanyang anak na si Rachel. Opo ma, ganito po pala ikasal no? Sobra pong nakakakaba, pero excited na po ako. Sagot naman ni Rachel. Nako Rachel, kung alam mo lang, kung sa tamang lalaki ka ikakasal,
Mas masaya at mas may-excite ka. Palihim na wika ni Gina sa kanyang isipan. Pero alam niya naman na hindi niya ito pwedeng sabihin sa kanyang anak. Kaya naman ngumiti na lamang siya kay Rachel at hinalikan ito sa pisngi. Ay nak, nasan pala sila Lane? Diba dun ka natulog sa kanila kagabi? Kala ko magkasama kayo buong oras ngayon. Pagtatakang tanong ni Gina nang mapansin niyang wala sa loob ng fitting room ang matalik na kaibigan ni Rachel na sila Lane. Hindi man, nagbanyo lang, kaalis na lang kanina. Nagpaalam din sa akin. Sinamahan niya ako mula kagabi hanggang ngayon. Sagot naman ni Rachel na busy sa pag-aayos ng kanyang makeup. Nagpaalam na si Gina na lumabas sa fitting room. Ngunit dito pa lang pala magsisimula ang malaking problema na malapit ng maganap. Paglabas kasi ng matandang si Gina sa fitting room ng kanyang anak, ay napansin niya na palingalinga si Eric sa paligid at dumiretso ito papunta sa banyo. Maya-maya pa ay lumabas ito kaagad at may tinawag na isang babae. Namukhaan agad ni Gina ang babae na iyon. Ito ay ang matalik na kaibigan ng kanyang anak na si Lane. Magkasamang pumasok ang dalawa sa loob ng CR. Bumilis ang tibok ng puso ni Gina. Seryoso ba talaga yung lalaking yan? Maglolo ko siya sa mismong araw ng kasal nila ng anak ko? Wika ni Gina sa isipan habang palihim na sinusundan ng dalawa papasok sa loob ng banyo. Nang gagaliiti man si Gina, pero alam niya na ito na ang tamang pagkakataon para patunayan sa kanyang anak ang lahat ng kagaguhan na ginagawa ni Eric. Kaya naman nang mapansin niya na nakapasok na sa loob ng cubicles ang dalawa, ay pumesto siya sa kabilang cubicles. At dito ay narinig niya ang mga kataga na nagpamutla sa kanya. Eric, dito ba talaga natin to gagawin? Wika ni Lane kay Eric. Oo, walang makakakita. Chinik ko na to kanina. Tara na. Sagot naman ni Eric. Wait lang. Ang tagal-tagal kong nag-ayos tapos papamadaliin mo ko. Sigurado ka na rin ba sa plano mo tungkol kay Rachel? Tanong pa ni Lane sa lalaki. Anong sinasabi nitong plano? Pagtatakang wika ni Gina. Pero bago pa mahuli ang lahat, ay binuksan ni Gina ang kanyang telepono at pasimpleng na-record ang usapan at ginagawa ng dalawa sa loob ng cubicle. Oo Lane, sigurado na ako. Papakasalan ko nga lang yan si Rachel. Tapos pagkasal na kami, doon na ako makikipaghiwalay sa kanya. Ikaw na yung papakasalan ko, pangako. Kailangan ko lang siyang pakasalan sa papel para kapag naghiwalay kami, hati kami sa lahat ng pera na makukuha ko. Huwag kang mag-alala, perpekto tong plano ko. Alam ko na hindi ako kayang matiis ng babaeng yun. Tanga-tanga yun eh. Wika ni Eric at tumawa naman si Lane. Huy, grabe ka talaga kay Rachel. Pasalamat ka nga dahil sa kanya nakakapagbisyo ka pa eh. Anong pasalamat? Buryong-buryo na nga ako dun sa loob ng apartment eh. Di ko kayang makasama yan sa isang bahay si Rachel. Sagot naman ni Eric na ikinagulat ni Gina. Ano? Magkasama na sila sa iisang apartment? Hindi man lang sinabi sa akin ni Rachel? Gulat na wika nito sa kanyang isipan. Habang nasa loob ng cubicle ay may nangyari kay Lane at Eric. Lahat ng ito ay na-videoan ng babaeng si Gina. Nang matapos ang dalawa, ay sinadya ni Gina na paunahin itong lumabas para hindi siya mapansin na nag-i-spy sa kanilang dalawa. Nang makalabas sila sa hallway, ay nagkasalubong si Eric at Gina. Nginitian ni Gina si Eric na ikinagulat ng lalaki. Hindi kasi ngumingiti si Gina sa kanya at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nginitian siya nito. Magandang umaga po. Pagbati ni Eric sa kanyang magiging biyanan, tumango naman si Gina at tuluyan ng umalis. Nagtataka si Eric kung bakit ganito siya titigan ni Gina. Ngunit ipinagkibit balikat niya na lamang ito. Habang si Gina naman ay hindi na makontrol ang galit na nararamdaman niya para kay Eric. Hindi siya makapaniwala na nagawang lokohin ni Eric ang kanyang anak sa sarili mismo niyang kasal. Kaya naman, naghanda na siya ng isang plano na hindi matatakasan ni Eric kahit na anong gawin niya. Habang naghihintay kasi ang lahat sa palapit na seremonya ng kasal, ay pinilit ni Gina ang kanyang anak na si Rachel na pumunta sa likod para makita ang kanyang ipapalabas. Sige na nak, pumunta ka na muna doon. Magtago ka lang sa likod para hindi ka makita ni Eric. May ipapalabas kasi sa screen, importante to. Pangungulit ni Gina sa kanyang anak. Ma, hindi nga ako pwedeng pumunta doon. Hindi ako papayagan ng organizer, hindi yun pwede. Pagmamatigas naman ni Rachel. O sige, kung hindi ka pupunta, sasabihin ko na sa'yo kung anong ipapalabas ko. Nahuli ko yung mapapangasawa mo
na may ginagawang katarantaduhan sa'yo sa mismong araw ng kasal niyo. Seryosong saad ni Gina. Na naman ma, hindi ka pa ba titigil sa ganyan mo? Naiinis na wika ni Rachel. Ngunit agad na umalis si Gina. Dahil sa ginawa ng kanyang ina, ay namao ang kuryosidad sa utak ni Rachel. Kaya naman palihim niya itong sinundan at pumuesto sa likod. Saglit niya munang hinubad ang kanyang gown para mabilis na makapaglakad. Ilang mga minutong makalipas, pinakausapan ni Gina ang organizer na paupuin muna dahil mayroong isang napakahalagang anunsyo ang lalabas sa screen. Agad namang umupo ang lahat, maging ang bridesmaid na sila Lane at ang nagtatakang groom na si Eric. Nang bumukas na ang screen at mag-play ang video, ay labis na ikinagulat ng lahat ang kanilang nakita. Narinig nila ang pinag-usapan ni Eric at Lalene. Napanood nila ang ginawa ng mga ito sa loob ng banyo. Wala nang takas ngayon si Eric, kaya naman agad niyang hinanap ang papakasalan niyang si Rachel para pagtakpan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumakbo ito at lumingalinga sa paligid. Ano Eric, ako ba yung hinahanap mo? Bakit, magsisinungaling ka na naman ba sa akin? Bigla ang sulpot ni Rachel sa harapan ni Eric. Mahal, sabi ko naman sa'yo gusto lang talaga akong siraan niya ng nanay mo. Set up lang yung nangyari, wala akong alam dun. Sinubukang magsinungaling ni Eric pero wala na tong epekto kay Rachel. Set up. Ayun yung ipapalusot mo sa akin ngayon na sinet up ka ng nanay ko para saktan ako sa sarili kong kasal? Ayun ba yung ibig mong sabihin? Seryosong saad ni Rachel. Hindi naman nakapagsalita agad si Eric. Samantala agad na tumakbo si Lalene palabas ng simbahan. Hiyang-hiya sa kahihiyan na kanyang ginawa. Bakit hindi mo yun sundan si Lalene? Total, siya naman pala yung gusto mong mapangasawa, di ba? Congrats sa inyo. Ang kakapal na mukha nyo. Wika na Rachel sabay sampal sa kanyang fiancé. Rachel, maniwala ka naman sa akin. Sinubukan pang magmakaawa ni Eric pero hindi na siya pinapansin ni Rachel. Maya-maya ay nagdadial na si Rachel sa kanyang telepono. Sino yung tinatawagan mo? Pagtatakang tanong ni Eric. Yung abogado, Eric. Gagawin ko ang lahat para makulong ka. Sinubukan mo akong lokohin ng ilang beses at hindi ka makakatakas sa ginawa mong kagaguhan sa akin. Buo na ang loob ko. Ipapakulong kita. Pagpapaliwanag ni Rachel na tila ba natamaan siya ng bato sa kanyang ulo at napagtanto niya ang lahat ng panloloko sa kanya ni Eric. Mahal, maniwala ka naman sa akin. Mas papaniwalaan mo pa yung nanay mo kaysa sa akin? Patuloy na pagpapaliwanag ni Eric pero hindi na siya pinapakinggan ni Rachel. Maya-maya pa ay dumating ang ibang kamag-anakan ni Rachel at nilayo si Eric sa babae. Naging mahaba ang araw na iyon para kay Rachel. Matapos niyang tawagan ng kanyang abogado, ay agad siyang umalis sa simbahan at hindi na siya nakapagpaalam pa sa mga bisita doon. Masyadong masakit ang kanyang naranasan sa dapat sana'y pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pero labis naman ang pagpapasalamat niya sa kanyang nanay na si Gina dahil kinailangan pa nitong gawin ang mga bagay na ito para lamang mapagtanto ni Rachel ang halaga niya bilang isang babae at kung gaano siya niloloko ng kanyang asawa. Buong gabi na niyakap ni Rachel ang kanyang nanay, umiiyak at nagpapasalamat. Napagdesisyonan na rin ni Rachel na bumalik na muna sa bahay ng kanyang nanay na si Gina dahil tumatanda na rin ito at gusto niyang bumawi dito. Hindi naman na siya nagkaroon pa ng balita kay Eric dahil nagtago na ito simula nang sabihin ni Rachel na ipapakulong niya ito. At ang huling balita na lamang nila kay Eric ay nagpalaboy-laboy na ito sa kalsada dahil nalulong ito sa pinagbabawal na gamot. Salamat ma ha, kasi kahit sa uli hindi mo ako sinukuan. Tinulungan mo akong mapagtanto ko lahat ng kagaguhan na ginawa sa akin ni Eric. Hindi ko alam kung paano kita pa sasalamatan ma. Pasensya na po talaga kayo. Naiiyak na wika ni Rachel. Ano ka ba nak? Di ba naman pinangako ko sa iyo at pinangako ko sa papa mo bago siya mamatay na gagawin ko ang lahat para maprotektahan at maibigay ang lahat ng the best para sa iyo. Tungkulin ko yon bilang nanay mo. Sagot naman ni Gina at pinatahan ang umiiyak niyang anak.